Hollywood TV. Tila tumigil ang oras sa loob ng 4 na dingding ng ligtas na silid. Bawat segundong lumilipas ay bumibigat sa aking puso, na nagpapalakas sa kawalan ng katiyakan na bumabalot sa amin. Kumapit sa akin si Lily, naghahanap ng katiyakan at kaligtasan sa aming shared isolation. Sama-sama, hinanda namin ang aming sarili para sa anumang naghihintay sa kabila ng mga pader na iyon. Nababaliw na kami sa patuloy na pagrereklamo at pagkabagot ni Isabela, pero pinili kong hindi siya pansinin at tumuon kay Lily. Ang pagiging inosente at pagtitiwala niya ang nagbigay sa akin ng lakas sa panahong kailangan ko ito, lalo na sa ganitong panahon. Ang pananakit ng aking tiyan ay naging mas madalas, ngunit ginawa ko ang aking makakaya upang itago ito. Tahimik kong sinusubaybayan ang mga contractions, umaasa na matitiis ko ito nang hindi naaalarma si Lily. Habang tumatagal ang mga oras, ramdam na ramdam ang tensyon sa loob ng kwarto. Nakarating sa aming mga tainga ang mga pigil na kaguluhan, at malayong mga tunog ng kaguluhan, na nagsisilbing palaging paalala ng panganib na nakaabang sa labas. Bawat langit-ngit at pigil na yabag ay nagpapadala ng panginginig sa aking gulugod. Ang takot ay kumapit sa akin, ngunit hindi ko hinayaang kainin ako nito. Kailangan kong maging matatag para kay Lily. Pagkaraan ng halos 5 oras, ang sakit ay naging unbearable. Nakaupo kami ni Lily sa kama, nang tumingin siya sa akin ng may pag-aalala at bumulong, "Ate Daisy, okay ka lang?" "Ayos lang ako, Lily," sagot ko, sinusubukan kong itago ang sakit na dumadaloy sa akin. Sa kasamaang palad, hindi maiwasan ni Isabela na marinig ang usapan namin. "Oh hell no, don't tell me manganganak ka." Bulalas niya, tumayo mula sa kanyang upuan. "Huwag mo ngang sigawan si Ate Daisy," galit na sabi ni Lily na tumayo mula sa kama. "Shut up, you brat. I wasn't talking to you," sagot ni Isabela. "Don't you dare speak to Lily ng ganyan." Sigaw ko kay Isabela, tinulak si Lily sa likod ko. "I can speak to anyone however the hell I want." Mapanghamon niyang sigaw. "Isabela, hindi ngayon ang oras para kumilos ka na parang spoiled brat. Inaatake tayo," at sinubukan kong mga tuwiran sa kanya, ngunit pinutol ako ng isang contraction sa kalagitnaan ng pangungusap. "Ate Daisy," sabi ni Lily sa tonong nag-aalala habang dahan-dahan akong umupo sa kama. "Great, just great. You're in freaking labor," angal ni Isabela. "Isabela, please stay quiet. I'm really not in the mood for this," pakiusap ko. "Wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita tutulungan kahit ano paman," deklara ni Isabela. "Hindi ako hihingi ng tulong sa iyo," sagot ko. "Good," putol ni Isabela, naupo muli sa upuan. Isinandal ko ang ulo ko sa headrest, at niyakap ako ng mahigpit ni Lily. I tried my best na huwag sumigaw, ayokong takutin si Lily, pero ang mga contraction ay nagiging unbearable. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit ng walang tulong. Sa bawat oras na ang isang contraction ay tumama, kinakagat ko ang unan at umuungol, ginagawa ang lahat para pigilan ang paghihirap. Hindi maalis sa isip ang inis ni Isabela sa aking pag-ungol. "Oh my God, nakakainis ka." Frustration niyang sigaw. "I'm sorry kung ang panganganak ko ay abala para sa iyo," ungol ko, nanginginig ang boses ko. "Well it is. Hindi ko matiis ang ungol mo, and now Daniel might want to postpone the wedding. We're supposed to get married in 2 days. At ang panganganak mo ay ang pinakamalaking abala na maaari kong magkaroon," ranted ni Isabela. Isa pang contraction ang sumakop sa akin, at hindi ako nakasagot sa insensitive na komento ni Isabela. "Ayan ka na naman sa pag-ungol mo," naiirita niyang sabi. "Dapat na tayong umalis dito." "Isabela, sabi ni Daniel hindi daw tayo makakaalis hanggat hindi siya dumating o si Zayden, or unless the green light goes off," paalala ko sa kanya. Alam ko kung ano ang sinabi niya, ngunit iyon ay bago ka nagpasya na mag-labor, ungol niya. Hindi ko talaga piniling mag-labor ngayon, ungol ko sa aking hininga. "Well, the point is that you are. Talagang hindi kita tutulungan, kaya masasabi kong ang pinakaligtas mong gawin ay ang umalis dito, at maghanap ng makakatulong sa iyo," mungkahi niya. At tubili, inamin ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Alam kong hindi ako tutulungan ni Isabela sa sitwasyong ito, at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit na mag-isa. "Sige, lalabas na ako," pagsang-ayon ko. "No, Ate Daisy, don't go," umiyak na pakiusap ni Lily habang mahigpit akong niyakap. Sinabi ni Kuya Dan na hindi tayo makakaalis sa lugar na ito hanggat hindi niya sinabing okay lang. "Alam ko, sweetie, but I'm going to have a baby. I can't do this by myself. I need someone to help me." Paliwanag ko, may determinasyon at pag-aalala ang boses ko. "But,
Panimula ni Lily, nanginginig ang boses. Isabella will stay here, panimula kong sasabihin, pero pinutol ni Isabella. Oh hell no, I'm not going to stay here with this annoying brat, pagtutol niya. Nilapitan ko si Lily sabay bulong sa tenga niya. Sa totoo lang, mas maganda kung aalis siya. Darating din si Daniel, sweetheart. Please be a big strong girl for me, and wait for Daniel or Zayden to come for you. I love you so much Lily. Please tell me you'll do this for me. Namumuo ang mga luha ko habang nagsasalita. Humihikbi na rin si Lily, may bahid ng emosyon ang boses. I will, Ate Daisy. I'll be strong for you. Pangako niya. Pinunasan ko ang mga luha niya at binigyan siya ng masuyong halik. Tama na ang iyak niyong dalawa. Sasama ka ba o hindi? Naiinip na sambit ni Isabella. Tumango ako bilang pagkilala sa presensya niya. Binigyan ko ng huling halik si Lily, habang naglalakad kami papunta sa pinto at pinindot ang button. Pagkasara ng pinto, nagpaalam ako kay Lily, sabay flying kiss sa kanya. Sumakit ang puso ko sa pag-iisip na iwan siya, ngunit wala akong choice. Habang naglalakbay ako sa mga pasilyo, umalangaw sa labas ang mga putok ng baril at kaguluhan. Ang panik at adrenaline ay lumakas sa loob ko, habang desperadong naghahanap ako ng paraan para makipag-usap sa labas ng mundo. Kailangan kong maghanap ng telepono, ngunit ang nasa opisina ni Daniel ay napatunayang walang silbi. Kailangan kong kumuha ng telepono. Ipinahayag ko ang aking pag-aalala. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa'yo, pero wala kang makukuhang signal dito. Kahit may cellphone ka, hindi gagana. Pinutol nila ang mga linya kapag nangyari ang mga ganitong bagay, sagot ni Isabella, tumutulo ang kanyang tono ng kawalang interes. Paano mo nalaman? Tanong ko na may pag-aalinlangan sa kanyang kaalaman. It doesn't matter. Ang payo ko sa iyo ay bumaba ka at maghanap ng walkie-talkie. Iyon lang ang paraan para makipag-ugnayan ka sa kahit sino sa paligid. Sinabi sa akin ni Daniel na may itinatago siyang ilan sa ibaba kung sakaling may mga urgency, hayag niya. Tinitigan ko si Isabella ng maingat, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan ko siya, ngunit napagtanto kong wala akong ibang choice. Isa pang contraction ang tumama sa akin, na nagpatindi ng urgency. Fine, sagot ko, nanginginig ang boses ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sumilip sa hall. Mukhang tahimik at walang laman. Sa malapit na pagsunod ni Isabella, maingat akong naglakad patungo sa hagdan. Natigilan ako sa biglang komento ni Isabella. See you in hell, kalapating mababa ang lipad. Kamandag niyang bulalas. Bago pa ako makapag-react, tinulak niya ako ng malakas pababa ng hagdan. Sumasakit ang buong katawan ko, at naging itim ang lahat. Nagising ako sa tunog ng beeping monitor, nalilito at nahihilo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, nakasilip sa matangkad na liwanag sa silid. Habang lumilingon ako sa paligid, napagtanto kong nasa ospital ako, nakakabit sa monitor at may IV sa braso. Napatingin ako sa kwarto, at nakita ko ang isang natutulog na Zayden sa sofa. Bumilis ang tibok ng puso ko nang tumingin ako sa ibaba, at napansin kong wala na ang baby bump ko. Napahawak ako sa gulat, at agad akong tumawag, Zayden. Nagising siya mula sa pagkakatulog at mabilis na tumayo. Zayden, nasaan ang baby ko? Okay ba ang baby ko? Nangingilid ang mga luha sa aking mga mata, at hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Daisy, please calm down. Your babies are fine, thank God. Paninigurado sa akin ni Zayden, pilit na pinapakalma ang takot ko. Babies, bulalas ko, nabigla sa revelasyon. Yes, you had twins, a boy and a girl. And they're both perfectly healthy, paliwanag niya, ang kanyang mga salita ay nagdudulot ng kaginhawahan at pagtataka. Salamat sa Panginoon, sabi ko, nagpakawala ng hininga na hindi ko namalayang pinipigilan ko. Pwede ko ba silang makita? Tanong ko, puno ng excitement at bakas ng pag-aalala ang boses ko. First, kailangan kang ma-check up ng doktor. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Zayden na bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ay, doon ko lang napansin na may mali. Sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Naiigalaw ko lang ang ulo ko. Nabalot ako ng takot, at tumulo ang mga luha sa aking mukha. Zayden, hindi ako makagalaw, sigaw ko, nanginginig ang boses ko sa takot. Saglit na mukhang nabigla si Zayden, ngunit mabilis na kinalma ang sarili. Don't worry, Daisy, let me get the doctor in here, aniya na nagmamadaling lumabas ng hospital room. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor at isang nurse sa silid, mabilis na nagbigay ng tranquilizer para mapatahimik ako. Ang doktor ay nagsagawa ng masusing pagsusuri, at ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Magiging tapat ako sa iyo, Daisy. Mukhang nagkaroon ka ng matinding nerve damage mula sa pagkahulog. Kailangan nating magsagawa ng ilang mga tests upang masuri ang lawak ng mga pinsala at kumonsulta sa isang neurosurgeon, upang matukoy ang ating mga options, paliwanag niya.
Ang kanyang mga salita na tumatama sa akin na may halong pangamba at lungkot. Makakagalaw ba ulit ako? Tanong ko, may luhang tumulo sa pisngi ko. Hindi kita mabibigyan ng tiyak na sagot sa ngayon. Kailangan namin ng karagdagang impormasyon bago kami makagawa ng anumang mga hula. Ang aming prioridad ay patatagin ka at tuklasin ang mga opsyon sa paggamot. Sagot ng doktor, ang kanyang tono ay mahabagin ngunit hindi sigurado. Naiintindihan ko, bulong ko, nanginginig ang boses ko. Pwede ko bang makita ang mga baby ko? Hiniling ko, nananabik na hawakan sila sa aking mga bisig. Sumilay ang ngiti sa mukha ng doktor habang tumatango. Of course, I'll have the nurses bring them in for you, paniniguro niya sa akin bago lumabas ng kwarto. Maya-maya ay bumalik na si Zayden. In-update ako ng doktor. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses niya. Gusto ko sanang sabihin na okay lang ako, pero hindi, Zayden. Naging ina lang ako, ni hindi ko kayang hawakan ang mga baby ko, pag-amin ko, malayang umaagos ang mga luha sa pisngi ko. Ang bigat ng sitwasyon ay nagpabigat sa akin, at walang salita ang lubos na makapagpapaginhawa sa akin. How long was I out? Tanong ko, sinusubukang i-distract ang sarili ko sa labis na emosyon. You were unconscious for about 24 hours, mahinang sagot niya. At si Lily, okay lang ba siya? Namuo ang guilt sa loob ko nang mapagtanto kung hindi ko man lang naitanong ang tungkol sa kanyang kapakanan. Lily is perfectly fine. She's been excited na makita ka. Paniniguro niya sa akin, sinusubukang gumaan ang kalooban. Tumango ako, nagpapasalamat sa positibong balita. Tapos, isa pang tanong ang pumasok sa isip ko. Zayden, anong araw na? Tanong ko, medyo nanginginig ang boses ko. Linggo ngayon, malumanay niyang tugon. Nadurog ang puso ko, at pinilit kong panatilihing kalmado. Si Daniel. Tanong ko, ang boses ko'y bahagya pang lumampas sa bulong, ang sakit ng sagot ay nakikita na sa aking kaluluwa. Siya, medyo busy siya ngayon, nauutol na sabi ni Zayden, napakamot sa likod ng ulo, tandaan ng discomfort. Ikakasal siya ngayon, hindi ba? Nagawang sabihin, pilit ang boses ko habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Daisy, panimula ni Zayden, ngunit biglang naputol ang pag-uusap namin nang pumasok sa kwarto ang dalawang nurse, bitbit ang aking mga precious babies. Are you ready to meet your babies? Tanong ng isa sa mga nurse na puno ng pananabik ang boses. Of course. Simula nung nalaman kong buntis ako, napalunok ako para makilala sila. Sabi ko, na puno ng magkahalong saya at pighati ang boses ko. Sabik na silang makilala ka rin, ang isa pang nurse ay tumunog, nag-aalok ng isang mainit na ngiti. Dahil hindi ka makagalaw, ipapakilala namin sila isa-isa, tapos ilalagay sa magkabilang gilid mo, okay, paliwanag ng nurse. Okay, sagot ko, nagniningning sa aking mga mata ang pananabik at pagmamahal. Sa sobrang pag-iingat, dinala ng isang nurse ang aking anak. Mama, meet your son, sabi niya, malumanay ang boses niya habang itinataas siya para makita ko. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa aking mukha, habang hinahalikan ko siya, naramdaman ang labis na pag-agos ng pagmamahal. Marahan siyang inihiga ng nurse sa tabi ko. Ngayon, oras na para makilala ang iyong daughter, anunsyo ng isa pang nurse, na ipinakita ang aking maliit na babae. Hinalikan ko siya ng may katumbas na lambing at pinanood ang nurse na inilagay siya sa tabi ng kapatid niya. Pagtingin ko sa kanilang dalawa, hindi ako makapaniwala sa lalim ng emosyong bumabalot sa akin. Ako ay naging isang ina, at bagamat ang mga hamon sa hinaharap ay tila nakakatakot, itinulak ko ang mga kaisipang iyon sa isang tabi, at nakatuon sa napakagandang kagandahan ng aking mga sanggol. Ang mga nurse ay nanatili sa akin at sa mga sanggol ng ilang sandali, pinahahalagahan ng mahahalagang sandali bago nag-aatubili na kinuha ang mga ito dahil sa huli na oras. Binigyan ko ang bawat isa sa kanila ng huling halik, ipinagkatiwala sila sa pangangalaga ng mga nurse habang dinadala sila sa nursery. Pagtingin ko, napansin kong nakaupo si Zayden sa sulok ng kwarto, nakatutok ang tingin niya sa outside world. Binalot kami ng katahimikan hanggang sa napagdesisyonan kung basagin ito. Anong oras na? Tanong ko, may halong pagod at kuryosidad ang boses ko. Sumulyap si Zayden sa akin, puno ng pag-aalala ang mga mata niya, at sumagot, 9:30 PM na. Oh, okay, bulong ko, pinoproseso ang oras. You should go home and get some rest. It's getting late, mungkahi ko, nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Not until, nagsimulang magsabi si Zayden pero biglang natigil nang lumipat ang atensyon niya sa pinto. Not until what? Tanong ko, kasunod ng kanyang tingin, ang puso ko'y kumakabog sa aking dibdib. Nakatayo doon si Daniel, nakatutok ang mga mata niya sa akin habang binabanggit niya ang pangalan ko. Daisy. Tumigil ang oras habang nakatayo si Daniel sa may pintuan, nakatutok sa akin ang kanyang tingin. Natahimik ang kwarto, at halo-halong emosyon ang umikot sa loob ko. Sumakit ang puso ko habang nakatitig sa kanya, nakasuot ng itim na tux.
Siguradong kasal na siya kay Isabela ngayon. Sa wakas ay nakipag-eye contact sa akin si Daniel at tumingin kay Zayden. Pwede bang umuwi ka na at alagaan mo si Lily? Tanong niya kay Zayden. Tumango si Zayden, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Of course, I'll make sure na aalagaan siya ng mabuti. Take care Daisy, aniya, sabay ngiti sa akin. Salamat, Zayden, sabi ko, pinahahalagahan ang kanyang suporta. Paglabas ni Zayden ng kwarto, lumapit sa akin si Daniel at tumabi sa aking kama. Nakaramdam ako ng bigat sa hangin, at ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi nasabi sa pagitan namin. You're finally awake. How are you feeling? Tanong ni Daniel na may halong ginhawa at pangamba ang boses. I'm not sure, sagot ko, bahagya pang huminto ang boses ko. Ang katotohanan ng sitwasyon ay lumubog, at hindi ko alam kung paano ay proseso ang lahat ng ito. Nakausap ko ang doktor, sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyong kalagayan, sabi niya. Yeah, simpleng sagot ko, hindi ko alam ang sasabihin. Huminga ng malalim si Daniel, puno ng halong lungkot at determinasyon ang kanyang mga mata. Daisy, I want you to know that I'm here for you. Kahit anong mangyari o mangyari, susuportahan kita at tutulungan kitang malampasan ang lahat ng ito. You honestly don't have to. I can do this on my own, sabi ko. Hindi kita iiwan sa oras na ganito, sagot ni Daniel na parang naiinis. But sinubukan kong sabihin pero hindi ko na natapos ang sentence. Hindi mo kailangan. Of course I do, sabi niya. Hindi ako sumagot. Pasimple akong umiwas ulit ng tingin. Binasag niya ulit ang katahimikan kaya napatingin ako sa kanya. Kamukha mo ang kambal. Sila ang pinakamagandang nilalang na nakita ko, aniya. Mga anak natin sila, at halos mawala kayong tatlo sa akin, aniya na tila salungat. Bakit hindi ka tumuloy sa safe room? Tanong niya. I was in labor and don't know what to do, simpleng sabi ko, na kinikilala ang katotohanan na hindi niya ako tinanong kung ano ang nangyari, at hindi ko rin siya tinanong. I know, it's just, I could have lost all three of you, aniya habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. I'm just glad na okay na ang mga babies ko, bulong ko. What about you? Tanong niya sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa akin basta okay lang ang dalawang sanggol na iyon, buong katapatan kong sagot. Alam ko, I feel the same way, sagot ni Daniel. Pero gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka rin, sagot niya. Napaiwas ako ng tingin. Hindi mo pa rin ako tinatanong kung ano ang nangyari, pero dahil mukhang kasal ka na ngayon, hindi ako sigurado na gusto mong malaman, sinabi ko. Hindi mo rin ako tinanong kung ano ang nangyari, sabi niya, at nilingon ko ulit siya. Alam ko kung anong nangyari. Kung ano talaga ang nangyari, sabi niya habang nagpakawala ng hininga. Iba ba ang sinabi ni Isabela sa kanya? Dapat meron siya. Siyempre, ginawa niya. Dapat ay ginawa niya akong masamang tao dito, gumawa ng isang buong kakaibang kwento, at ngayon ay dapat isipin ni Daniel na kahit papaano ay may kinalaman ako dito. I can see your brain must be going 1,000 miles an hour, don't they say? Alam ko kung ano talaga ang nangyari. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi niya. Sasabihin mo ba sa akin? Bumulong ako. Napabuntong hininga siya at nag-isip sandali. It's a lot to take in. I honestly don't know if you're up for this. Lalo na sa kalagayan ko. Tinanong ko siya, gusto kong malaman. Daniel, sabi ko, ginawa ko talaga. Paano kung isipin niyang may kinalaman ako? Okay then, I'll tell you everything. Anya, kumuha ng upuan at inilagay sa tabi ng aking kama. Hindi ko rin alam kung saan magsisimula, sabi niya. Start from the beginning, sabi ko, habang nakaramdam ako ng sabik at kaba na marinig ang katotohanan. Sige, I'll start from the beginning, simula ni Daniel. Pagkatapos ng nangyari kay Ringo, alam kong may isa pang traidor, pero hindi ko alam kung sino. Doon ako nagsimulang kumuha ng karagdagang pag-iingat sa kaligtasan, at natutuwa akong ginawa ko ito, paliwanag niya. Sa nakalipas na ilang linggo, marami akong kinakaharap na problema tungkol sa aking mga shipments kamakailan, at nakakatanggap ako ng maraming death threats, anya. Death threats? Tanong ko, puno ng pag-aalala ang boses ko. Oo, ito ay talagang karaniwan para sa akin na matanggap ang mga ito, ngunit ang kamakailang mga banta ay partikular na nakatarget sa iyo at sa mga babies, sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng galit. Nagbanta sila na aalisin ang pinakamahalaga sa akin, kaya nagpasya akong subukan at ilihis ang mga banta na iyon, patuloy niya. Paano? Tanong ko, curious na malaman ang plano niya. Naisip ko na ang pinakamahusay na paraan para gawin iyon ay para maniwala silang may bago akong interes. Noon ko napagdesisyonan na mag-propose kay Isabela. Naniniwala ako na kung inaakala nilang in love ako sa kanya, pipigilan nila ang mga pananakot sa iyo at sa mga babies, paliwanag niya. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy. Alam kong nasaktan ko ikaw, and I'm truly sorry for that.
Akala ko kailangan kong gawin, at least akala ko noon, it seemed like it worked. Yung mga banta kong natanggap ay nakatuon na ngayon kay Isabela, ngunit may isang bagay na hindi maganda, pag-amin niya. I whispered, halos hindi makapagsalita. What do you mean? I had a gut feeling about what is really going on, but I need truth. So I continued with the charade. Kahit si Zayden ay hindi alam ang nangyayari, and believe me, he gave me a hard time for hurting you. Not na hindi ako karapat-dapat dito. Para akong scum sa pananakit sa iyo, ngunit kailangan kong magpatuloy sa aking plano, pagtatapat niya. Ang hindi ko inaasahan ay ang pag-atake sa bahay, sabi niya, puno ng galit ang boses. Paano yun naging posible? Akala ko ang iyong bahay ay halos hindi masisira, sabi ko, naaalala ang malawak na mga hakbang sa seguridad na ginawa niya. It was, ngunit iyon ay nagpatunay lamang na mayroon akong isa pang nunal. May nagpapakain ng impormasyon sa isa sa aking mga kaaway, at ginamit nila iyon sa pag-atake sa bahay, paliwanag niya. Si Vladimir ba? Tanong ko, naalala kong siya ang pinakamalaking kaaway ni Daniel. Yes, he was behind the attack. Hindi ko lang alam kung sino ang tumulong sa kanya, although may kutob ako, pagkumpirma ni Daniel. Matapos naming pigilan ang pag-atake at kontrolin, nakatanggap ako ng tawag na nagpalamig sa dugo ko. Sinabi nila sa akin na natagpuan kanila sa ibaba ng hagdan, unconscious, aniya, ang boses niya ay pilit. Nagmadali akong pumunta sa sala at hinintay ang pagdating ng ambulansya at dalhin ka sa ospital. Samantala, pumunta si Zayden sa safe room, at nagulat ako, nandoon sina Lily at Isabela, patuloy niya. Sinubukan kong sumingit, ngunit itinaas ni Daniel ang kanyang kamay, senyales na hayaan ko siyang matapos. Please let me finish. I promise I know everything that happened. You don't have to explain anything to me, sabi niya, at tumango ako, pinapayagan siyang magpatuloy. Sinamahan kita sa ambulansya papunta sa ospital. Nagsagawa sila ng emergency C-section, at buti na lang, naihatid ang mga babies ng ligtas at nasa mabuting kalusugan, aniya, nanginginig ang boses. Sa kasamaang palad, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa iyo. Hindi alam ng mga doktor ang buong lawak ng iyong mga pinsala, at ang katotohanan na ikaw ay nakoma ay nagpalala pa ng mga bagay, aniya, nakitang-kita sa kanyang boses ang pagkapagod. Kahit na napakahirap, noong Sabado kailangan kong bumalik sa bahay, at harapin ang lahat ng nangyari sa pag-atake. Bago ako umalis, nagkaroon ako ng pagkakataon na hawakan ang ating mga anak, at maniwala ka sa akin, kinailangan ko ang lahat ng kailangan kong gawin. Iwanan ka at ang ating mga anak na mag-isa dito sa ospital, ngunit kailangan kong hulihin ang daga at dalhin si Vladimir sa hustisya, paliwanag niya. Isang luha ang tumulo sa aking mukha, nagpapasalamat na si Daniel ay nagmamalasakit sa aming mga anak. Pag-uwi ko, dumiretso ako kay Lily. Sa wakas ay kinausap niya ako at kinuwento sa akin ang nangyari, pero iba ang sinabi ni Isabela sa akin. Sa kasamaang palad, kinailangan kong magpanggap na hindi naniniwala kay Lily, at kunin ang kay Isabela, aniya, puno ng panghihinayang ang boses niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ko alam kung nawala rin sa akin si Lily, pag-amin niya. She's your sister. She'll forgive you, tiniyak ko sa kanya, umaasang makapagbigay ng kaginhawaan. Sana nga. Anyway, ginawa ko ang lahat ng ito dahil alam kong may kinalaman si Isabela sa lahat ng ito, hindi ko lang alam kung ano. Nang mangyari ang pag-atake, akala ng lahat ay nahak ang mga camera at security at hindi trabaho, ngunit ang hindi nila alam ay nag-install ako ng pangalawang sistema ng seguridad, ibinunyag niya. Noong linggo, nagpakita ako sa tinatawag na kasal namin ni Isabela. Nakausap ko ang ama ni Isabela at sinabi kong kailangan ko silang makausap bago ang seremonya. Natarante sila pero pumayag, patuloy niya. Nakikita mo, palagi akong may gut feeling na si Isabela at ang kanyang ama ay nagtatrabaho kay Vladimir, wala lang akong pruweba noong panahong iyon. Ngunit salamat sa aking karagdagang mga hakbang sa seguridad, nakuha ko ang ebidensya na kailangan ko, sabi niya. Sinundan ko pareho si Isabela at ang kanyang ama. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pag-atake, dinala nila ako sa lokasyon ni Vladimir, at pagkatapos ay sinundan ko siya at ang kanyang mga tauhan, at nagawa kong pigilan si Vladimir at I dismantle ang kanyang negosyo, pagtatapos niya. Anong ginawa mo? Tanong ko, parehong curious at concerned. Malungkot ang boses ni Daniel habang sumagot. Ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ipinagmamalaki, ngunit ginawa ko ito para protektahan ang nag-iisang pamilyang natitira sa akin. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi ako nagsisisi. Ang kailangan mo lang malaman ay na hindi na nila tayo muling bantaan, aniya. Kaya noong nakita ko si Isabela at ang kanyang ama, hindi nila alam sa oras na wala na si Vladimir. Ipinakita ko sa kanila ang footage ng pagkakasangkot nila ni Vladimir at sa sandaling itulak ka ni Isabela sa hagdan, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng galit. Anong ginawa mo sa kanila? Tanong ko habang hinahanda ang sarili ko sa sagot niya.
Napatay ko sila. Binaril ko sila, pag-amin ni Daniel. At gagawin ko itong muli. Gusto kong magdusa sila, talagang nagdusa ako, ngunit hindi ko magawa. Kailangan kong pumunta sa ospital upang makita ka at ang ating mga anak, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Tahimik kaming dalawa ni Daniel na parang walang hanggan. Sa wakas, pinutol kami ng nurse, pinaalalahanan kami na oras na para sa aking gamot. Nagbigay siya ng meds sa pamamagitan ng IV, and advised us to call it a night, as they would make me drowsy. Habang nagsimulang tumagal ang epekto ng gamot, napansin ko ang pag-aalala ni Daniel. Matulog ka na, Daisy. Mag-uusap tayo bukas, malumanay niyang sabi, at nakatulog ako, nakaramdam ng ginhawa ng malaman kong nasa tabi ko siya. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.